of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Ito po muli si Arnel Corpus mula po dito sa Great Ark Farm. Buwabati po sa inyo ng isang magandang umaga. Mga kabaka, ngayong umaga ay gusto po namin i-share sa inyo gaano ba karami ang kinakain na karne ng baka ng bawat Filipino sa isang taon. At kung gaano rin karami ang kinakain ng mga tao sa ibang bansa. Yan po kung tawagin po natin ay per capita consumption. So sa ngayon mga kabaka, ang Pilipinas po kasi dahil unang-una mas sanay po tayong kumain ng karne ng baboy at saka karne ng manok at saka isda, ay hindi po tayo masyado mataas kumain ng karne ng baka. At isa na rin po siguro sa dahilan ay dahil medyo mahal, may perception nga na medyo mahal ang karne ng baka i-compare po natin sa manok, baboy at saka isda. Ano? Pero ngayon napapansin po ninyo sa mga isda, tumataas na rin po yung presyo. So gaano karami ang kinakain ng isang Pilipino na karne ng baka sa isang taon? Napakaliit po. 3.6 kilos lamang ang ating consumption. Dahil nga po dyan, mas prefer po natin na lutuin or kainin yung ibang klase ng protina na sa tingin po natin ay mas mura kaysa sa karne ng baka. So ano po ang isa na bansa na mataas ang kanilang konsumo pagdating po sa baka? Ang una po dyan ay ang US. Ang United States of America po ay bawat tao po sa kanila ay kumakain po ng 26.5 kilo na karne ng baka bawat taon. Dahil po dyan, talaga po kasing by culture ay palakain ang mga Amerikano ng karne ng baka. Katunayan, mahilig po sila sa burger at saka sa steak. Kaya ganun na lang po kataas ang kanilang pagkain. Ang isa rin po sa, tingin ko ito po yung pinakamataas, ay ang bansang Argentina. No? Kasi yung bansang Argentina po ay talagang mga mga ranchero po kasi yan. So madalas ang kinakain po nila ay ang karning baka at napakataas po nilang yung kanilang export po ay malaki pagdating po sa karne ng baka. At ang sunod naman po dyan ay ang bansang Australia, kung saan doon po tayo galing ng 11 years. Ang bawat Australiano po ay kumakain po ng 21.7 kilos na karne ng baka sa bawat taon. Ang influence din po niyan dahil mataas po yung production ng karne ng baka sa bansang yan. At saka of course, ganun din po. Palakain din po sila dahil ang kanilang diet po, karamihan po ay karne ng baka ang kinakain. So ang mga madalas na hapunan po niyan ay steak at saka mga beef barbecues. Yan po ang kultura po when it comes sa pagkain sa bansang Australia. At ang European Union naman po, yung mga European countries, ang average po nila is between 10 to 20 kilos per person per year pagdating po sa beef consumption. Ang comparative analysis po natin dyan, ang cultural at saka economic influence sa bansang US or Argentina, dahil sila po ay talagang may access po sila, mura po yung kanilang production at saka madalas sila na lang po nagkakatay mula po sa kanilang mga alaga, kaya talagang very accessible sa kanila ang pagkain po ng karne ng baka. Ganon din po sa Australia, hindi po kami namimili sa mga supermarket dahil kami na lang po ang nagkakatay mula po sa aming mga alaga. And of course, kasama nga po dyan yung production capabilities. Biro-biro nga sa Australia, mas marami yung baka kaysa tao. Kaya of course, dahil marami yung baka, mas accessible po para kainin yung karne ng baka as source ng kanilang protein. And of course, andyan po yung price in accessibility. Mura po yung presyo dahil marami po yung kanilang napoproduce. At saka compare sa population ng tao at saka population ng baka, dahil nga po mas marami yung baka, mura lang po yan. No? Sa atin po sa Pilipinas, para mapataas po natin yung consumption ng ating mga kababayan na para kumain ng karne ng baka, dapat po magiging accessible po at mura po dapat ang ating ma-produce. At of course, dapat maganda po yung quality. Kasi minsan, mahirap po na pumasok tayo sa restaurant, order tayo ng steak,
ngayon malambot pero pagbalik mo matigas. Dahilan po yan dahil wala pa po tayong quality parameters pagdating po sa local production ng beef cattle po natin. So eventually, ituturo po natin yan. Alam niyo po, may solusyon po lahat yan kung paano po tayo makapag-produce ng consistent na quality ng baka. Importante lang po dyan, marunong po tayo magpakain, maganda po yung genetics natin. So yun po yung mga opportunity po natin. So lahat po ito, pag tinulungan po tayo ng gobyerno, sana may support ng gobyerno, at tulungan yung local production, mapaganda yung quality ng ating locally produced na baka, accessible at mura para sa ating mga kababayan. Tataas po sigurado ang per capita beef consumption ng Pilipinas. So yan lamang po. Ito po muli si Arnel Corpus mula po dito sa Great Arc Farm. Nawa may natutunan po uli kayo at lagi nyo po kaming subaybayan. Please like, share, and follow. Importante po yung share sa ang page namin na to para naman po mapaabot po natin itong mensahe na to sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa mga kapwa ko OFW at sa mga kapwa ko magsasaka at pati na rin po sa ating mga young generations para po magkaroon po sila ng inspirasyon. Yan lamang po. Sana tuloy-tuloy ang ating pagsaka at tuloy-tuloy nyo rin po kaming suportahan. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.